Hello mga kariyan. Sa pagre-repair po ng electric pan na katulad nito, rice cooker, washing machine at iba pang mga kagamitang gumagamit ng kuryente, ang pangunahing kailangan po natin ay ang tester. Sa pamamagitan po ng tester ay madali nating madadiagnose kung aling parts ng equipment ang naging dahilan kung bakit nasisira ang mga ito. May mga nagtatanong, marami po ang nalilito, paano daw ba gamitin ang tester? Saan daw ba dapat nakaset ang tester? Kaya aralin po natin, alamin natin kung paano gamitin ang tester. Okay? Bilang isang technician na nagre-repair ng electric pan, pangunahing gamit ko po sa pag-troubleshoot nito ay ang multimeter. Tinatawag po itong multimeter dahil sa iba't ibang gamit nito. Ginagamit po ito sa pagsukat ng voltahe, pagsukat ng daloy ng kuryente o direct current, at sa pagsukat ng resistance. Ito po ang range para sa pagsukat ng AC voltage, at ito naman po ang range sa pagsukat ng DC voltage, yung may positive and negative voltage. At ito naman po yung para sa DC current o direct current para naman sa pagsukat ng resistance. Ito po ang range nito. Huwag na po muna nating alamin yung iba. Pumukus po muna tayo sa paggamit ng ohmmeter. Ito po ang gagamitin natin sa pagsukat ng resistance ng electric pan. Kasi meron dito na buzzer, times 1 or continuity, times 10, 100, times 1K, times 10K. So, iba-iba pong range yan. At may iba-iba rin pong pinaggagamitan yan. Para sa electric pan, ang karaniwang ginagamit ko po ay ang times 10. Bakit times 10? Yan po ang ating aalamin sa bidyong ito. Kaya sa mga baguhan at nalilito, kung alin ba ang setting na gagamitin sa ohmmeter, panuorin at tapusin niyo po ang video na ito. Baka makatulong po ito sa inyo. Sa pagsukat ng resistance ng electric pan, tandaan lamang po na ang normal na reading po ng electric pan ay sa pagitan lamang ng 20 hanggang 100. Kita nyo? Kung alin man ang maging reading dyan, simula 20 hanggang 100, ita-times lamang po natin sa 10. Bakit ita-times sa 10? Dahil yung setting po nung range ay naka-times 10. Kung ang naging reading ay 20, ita-times 10 natin, 200 po ang actual reading ng resistance. Ganun lamang po yan. Kaya pakatandaan na ang normal reading ng mga karaniwang electric pan ay simula sa 20 hanggang 100. Pag ang naging reading hindi umabot ng 20, pababa ng 20, may problema po ang motor. Pagka lumagpas naman ng 100, pataas, may problema rin po ang motor. Sa madaling salita, simula talaga sa 20 hanggang 100 lang ang normal na reading ng electric pan. Tandaan po na ang pag-reading natin dyan ay dito mag-uumpisa sa kaliwa o pakanan. Bakit ganon? Kasi dito po nagsimula yung 0, 1, 2, 5, 10 hanggang pataas, hanggang umabot sa 2,000 or 2K. Kaya wag po kayong magre-reading simula dito papunta doon. Baliktad po yun. Mamamali po kayo ng reading dyan. Okay, sampulan na agad natin. So meron po tayo dito na electric pan na susukatin ang resistance. Alamin natin kung normal ang resistance nito or may problema ang motor nito. Ito po yung AC plug ng electric pan. Ikabit po yung dalawang test tube. Kahit magkabaliktaran lang po yan. Pero bago sukatin, siguraduhin na nakalibrate yung tester. Pagpikitin ang test tube, katulad niyan, hindi po yan nakatapat sa 0. I-calibrate gamit ang 0 ohm adjuster. Pag hindi nakakalibrate yan, mamamali po tayo ng reading. Akala natin sira yung motor. Itapat sa 0. Ayan, nakatapat na. Bitawan at ulitin para sigurado. Ayun, nakatapat na po sa 0. Okay, good na po yan. Ngayon, ready na po yung ating tester. Ikabit lang yung dalawang test tube sa AC plug ng electric pan. At pindutin natin yung switch number 1. Ayan. Mapapansin ninyo, ang reading po niya ay lumagpas sa 30. Dahil simula doon ang reading sa kaliwa, papunta doon. So, lumagpas po sa 30. At hindi umabot ng 50. Nasa 1/4. Ibig sabihin, ang gitna ng 30 at 50 ay 40. So, nasa 1/4 lang siya. 35 po yan. Kung ita-times natin sa times 10, dahil naka-times 10 ang range, magiging 35 times 10 equals 350 ohms. Yun po ang resistance sa switch number 1. Ngayon, pindutin po natin number 2. Ayun, tumapat po siya sa lagpas din ng konti sa 30, magiging 32. So, 32 times 10 equals 320. Pindutin natin ang number 3. Yun, tumapat na po siya sa 30. So, 30 times 10, 300. Magkakaiba po ang reading nila. Yan po ang dahilan kaya mayroong pagbilis at pagbagal ang ikot ng ilisi. Dahil magkakaiba po sila ng resistance. At masasabi po natin na ang resistance ng electric pan na ito ay normal. Bakit nasabi po natin normal? Kasi nasa pagitan po siya ng 20
at saka 100. Basta pumasok dyan ang reading sa bracket na yan, normal po ang resistance ng electric fan. Pag lumabas dyan sa bracket na yan, may problema ang motor. Malalaman natin yan mamaya. Okay, bitawan na. At subukan natin po ito na isaksak sa outlet para mapatunayan na ang electric fan na ito ay normal ang resistance. Subukan natin ilagay sa switch 1. Yan, gumana po. Yan, patayin. Ilagay sa number 2. Okay, patayin. Ilagay sa number 3. Yan, ang lakas. Patayin. Normal po ang resistance yan. Kaya good ang operation ng motor. Ngayon, ang gawin natin ay ganito. Subukan natin na i-times 1. Yan, i-times 1 natin. Naka-times 1 na po yung selector knob. I-calibrate ulit natin kasi magbabago ang meter pointer niyan. Ayan. Tapat natin sa 0. Yan, okay na yan. Subukan natin na sukatin ang resistance kung nakatapat siya sa times 1. Pindutin natin ang switch number 1. Ayun, konti lang po ang galaw. Napakahirap pong readingin yan. Hindi mo maintindihan kung normal o abnormal ang reading. Patayin, lagay sa number 2. Ayan, umusog lang ng konti. Konti lang ang ginalaw. Number 3. Ayun, hindi sila nagkakalayo. Patayin. Bakit ganun lang ang deflection ng meter pointer? Dahil po, sobrang baba po nung times 1. Samantalang ang susukatin po natin ay hundreds of resistance. Napakalayo po nung setting para basahin niya yung hundreds. Sa madaling salita, napakahirap gamitin ng times 1 sa pagsukat ng resistance ng electric fan. Okay? Yun po ang dahilan. At may iba pa. So, ilipat naman natin sa times 1K. Dahil may nagtuturo ng pagre-repair ng electric fan na sa times 10 gumagamit ng range. Napakahirap pong gamitin yan dahil hindi po yan nakaka-detect ng shorted. Hindi mo malalaman dyan kung shorted or normal ang resistance ng electric fan. Yun po ang dahilan. Subukan natin. I-calibrate muna ulit. Itapat sa 0 ang meter pointer. Ayan, nakatapat na. Okay. Ikabit ulit ang test probe sa plug. Pindutin natin sa number 1. Ayun, sumagad po sa 0. Pagka sumagad po sa 0 ang reading, meaning shorted. Kahit ilagay natin yan sa number 2, patayin. Number 2, shorted pa rin ang reading. Tapos sa number 3, shorted pa rin po ang reading. Hindi po nagbago ang reading sa tatlong speed windings. Paano natin malalaman na normal ang resistance niyan? Kung pare-parehas ang nagiging reading at lahat ay nakatapat sa 0. Kaya mahirap pong gamitin yung times 1K. Hindi po natin ma-check dyan kung shorted or normal ang resistance. Dahil napakataas po ng setting, libo, dahil ang susukatin po natin ay hundreds of resistance lang. Napakahirap pong i-reading yan kasi dito pa po papalo yan sa below ng 0. Dahil calibrated yan, hanggang dyan lang ang palo niyan, laging shorted. Nakuha? Kaya ibalik po natin sa times 10. At titingnan natin kung paano yan makakasukat ng abnormal resistance ng electric fan. Dahil sa times 1 at saka sa times 1K ay hindi makadetect ng normal resistance. Ibalik natin sa times 10. Dito. Tapos buksan po muna natin yung electric fan. Isu-short po natin yung winding sa loob. Para mapatunayan lamang na ang times 10 ang makakasukat ng normal na resistance ng electric fan. Ito po yung terminal ng kapasitor. Tanggalin po natin ang balot niyan. Ito pong electric fan na ito naman ay gumagana at napatunayan natin yan kanina. Tanggalin po yung dalawang terminal. Ayan, tanggal na po yung kapasitor. Ito po yung dalawang terminal na galing sa motor na pinagkakabitan ng kapasitor. Ang gawin po natin ay pagdikitin po natin yan para mag-short at susukatin ulit natin kung magiging normal ang resistance or magiging abnormal gamit yung range na times 10. I-calibrate muna ulit. Kada lipat ng range, kinakalibrate po yan. Ayun, hindi naman nakatapat. Itapat po natin para makasukat ng accurate. Yan. Okay. Ikabit po ulit natin yung test probe sa plug. Ayan. Tapos pindutin po natin sa number 1. Kanina, ang palo ng meter pointer ay sa pagitan ng 20 at saka 100.
Tingnan natin kung may nabago. Dahil shorted na yung circuit sa loob at pinagdikit natin, subukan natin na pindutin sa number 1. Ayan. Anong napansin ninyo mga ka-real? Bumaba na po sa 20 yung reading. Napatunayan natin na hindi na normal ang resistance kasi shorted na sa loob. Bumaba na po sa 20 yung reading. Pagka ganyan ang reading, posible na may nag-short sa loob. At totoo naman na ito ay nag-short sa loob dahil sinadya natin. Ganun po yun. Ilagay sa number 2. Ayun. Hindi pa rin umabot sa 20. Number 3. Ayun. Hindi pa rin umabot sa 20. Ibig sabihin po niyan, pag ganyan ang reading, may shorted po na winding sa loob ng motor. Okay, nakuha. Ngayon, patayin. At ibalik natin sa times 1K. Ayan, naka times 1K po. I-calibrate. Ayun. Hindi na naman nakatapat sa 0. Itapat. Yan, nakatapat na sa 0. Ulitin. Yan, goods. Ngayon, ikabit ulit natin yung test probe sa plug. Subukan natin kung ano ang magiging reading. Kung magiging normal ba, shorted ba, open ba, o ano. Ilagay natin sa number 1. Ayun mga ka-real. Shorted pa rin ang reading. Katulad sa reading kanina, nung hindi pa natin pinapagdikit doon sa motor, yung windings ng capacitor. Walang nabago sa reading ng electric fan kung naka times 1K. Laging shorted po ang reading niyan pag naka times 1K. Meron kasing ibang gumagamit ng times 1K na basta't pumalo lang ay good na ang motor. Magkakaiba po yan. Hindi porket pumalo ang meter pointer ay good na. May tamang pag-deflect ang meter pointer. Posible yan na normal or abnormal. Okay mga ka-real, sana naunawaan po ninyo kung saan dapat nakaset ang tester. Bakit sa ohmmeter tayo gumagamit? Dahil po resistance ang sinusukat natin. Bakit kapag nagre-repair ako ng electric fan ay laging naka times 10 ang setting? Yun po ang sagot mga ka-real. Okay, sana nakadagdag kaalaman po sa inyo. Paki-like naman po at paki-share ng video ito para malaman din ng iba. Paki-subscribe na rin kung bago lang kayo. Ito po ang aking munting channel. The real life Big S Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.